Sino ang mag-aakala na sa manipis na hibla mula sa laway ng uod? Katumbas ang pinakamahal na seda sa buong mundo. Pero sa bawat hibla, buhay ang nakataya. Sa Kapangan Benguet, may tinig na naririnig. Kapag pinakinggan mo ng maigi, galing ito sa libo-libong silkworm. Sarap na sarap sila sa pagkain ng dahon ng mulberry. Ang isang ito, slowly but surely ang paghahanap ng dahon. Bulag ang mga silkworm, kaya umaasa sila sa amoy ng mga dahon ng mulberry. Sa loob ng 3 linggo, wala silang ibang gagawin kundi kumain ng kumain. Wow, sana all! Don't worry dahil mabilis ang kanilang panunaw. Lalo na't kailangan nilang magpalakas para sa malaking misyon. Nakilala ko si Mang Joseph, nag-aalaga ng mahigit 3,000 silkworm sa kanyang bahay. Ito lang kinakain nila. Ito lang yung gusto nila. Oo, wala nang iba. Yung mulberry pala, magaspag yung ano. Parang isiis, yung dahon ng isiis yung panglinis natin sa probinsya sa mga kaldero. So ito yung gustong kainin ng ating mga larva. Ito lang kinakain nila. Wala nang iba. So sa isang dahon, may kukumpisa sila dun sa gilid. Ito sa ganito na dahon, sa gilid ng dahon, kinakain nila isa-isa hanggang sa maubos nila yung buong dahon. Kaya makikita mo, yung isang ganitong dahon, sabi nila 3 times a day sila magpakain. Galing daw ang mga silkworm sa Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST P3 bilang kabuhayan. Babayaran namin ito, yung silkworm. Pag nagkukun. Araw-araw niyang sinisiguro na hindi basa ang dahon na ipapakain sa silkworm. Kung basa yung dahon, magkasakit yung Most likely because of fungal, fungal, no? Kasi yung change in color, kapag mataas nga naman yung moisture content ng pinapakain natin, it breeds the growth of fungi, which eventually affects them. So kapag naapektuhan sila, mamatay. O yung kaya binibitin namin yung kapag pagbasa, ganun na lang. Ganyan. Hanggang sa matuyo. 400 pesos kada kilo ng cocoon ang kita ni Mang Joseph. Ang ganitong karaming silkworm, maaari raw makabuo ng isang pure silk barong sa halagang 50,000 pesos. Kain dito, kain doon, yan ang buhay ng mga silkworm. Pero habang sila ay lumalaki, gumagawa sila ng kahanga-hangang bagay. Pagkatapos kasi ng 3 linggong malait olyoken, unahan na sila sa paghahanap ng espasyo para gumawa ng kanilang cocoon. Gamit ang tila laway na lumalabas sa kanilang spinnerets, ang organ na naglalabas ng silk, mas manipis pa raw ito sa buhok ng tao at posibleng kasing tibay ng alambre. Magpapaikot-ikot ang silkworm ng mahigit 300,000 beses hanggang sa mabuo ang malasapot ng cocoon. Buti na lang hindi sila mahiluhin. Para itong sapot ng gagamba na binabalot sa kanilang sarili. Ginagawa nila ito bilang proteksyon o takip sa mga predator. Mananatili siya doon hanggang 2 linggo. Pagkatapos, magiging ganap na butterfly moth. Pero nakakalungkot, hindi na niya mararanasan ang magkapakpak. Dahil hindi maaaring maputol ang malasinulid na cocoon. Kailangan na silang lutuin para makuha ang hibla ng seda o silk. Naririnig mo na may laman sa loob, ibig sabihin yung cocoon
Itong kuko na to, yung laman sa loob dried na rin. Dahil dry na siya, yung dating larva natin, ayun na, nasa loob na, nag-dry up na. Alam nyo ba, kapag hinimay-himay natin yan, na yung mga hibla tayo makukuha dyan eh. Pag hinimay-himay nyo yung mga hibla na yan, kaya niyang umabot ng 800 to 1,500 meters. 1.5 kilometro, yung pinakamahaba. Grabe ang haba, no? Ginawa lang niya yan for 3 days. Dadalhin ang mga cocoon sa processing machine para gawing silk fiber sa La Union. Yung mga cocoon na nakuha natin sa Benguet, dadalhin niyan dito, ibababa dito sa La Union. Lalagay nila dito sa mga makina kagaya nito at ibababa nila sa tubig para lumambot. Ito yung mga natira na mga hindi na nila makuha. Pag wala na sila makuha ang hibla, ito na sa loob niyan, na andyan yung pupa. So, ito yung mga pupa. So, dahil kinuha natin sila, hindi na nila na-complete yung life cycle nila. Ang daming proseso mula dun sa cocoon, mula dun sa pag-harvest natin. Pagkatapos, mano-mano itong hahabiin hanggang sa maging tela. Nagsimula ang industriya ng silk sa China 5,000 taon na ang nakararaan. Imbis na sa wild ang mga silkworm noon, ginagawa itong domesticated o hawak na ng tao ang buhay nila. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin ang ganitong industriya. Ito yung ngayon, yung gagawin nila bilang damit. Yung Pilipinas daw is one of the best producers of silk textile in the whole world. Kumpara sa mga plastic na sangkap ng ilang damit, mas environment friendly raw ito. Ang silkworm ang gumagawa ng silk, which is a protein fiber. Ito ay hindi katulad ng polyester na hindi nade-degrade. Ang ating silk ay nade-degrade in time. Bukod sa paggawa ng seda, ginagamit din ang silk sa medisina, gaya ng sinulid na gamit sa pagtahi ng sugat. Ang mga patay na pupa naman, pinag-aaralan pa kung paano magiging protein source o pagkain ng tao. Habang pinagmamasdan ko ang maliliit na nilalang na ito, napahanga ako sa kanilang abilidad. Lalo na sa sakripisyo na kailangan nilang gawin para makagawa ng silk fiber. Talagang that's incredible! Kaya sa bawat seda na ating suot, lagi nating isipin at pahalagahan ang mabusisi at masinsi na trabaho ng mga munting nilalang. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.